Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablog nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot at iba pa. Tuturo din po ang tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Huwag na rin pong kalimutan ninyong i-like, sinusunod pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family and iba pang mga relatives ninyo. Kung mahilig kayo dito sa ginagawa kong pag-vlog sa iba't ibang natural na halamang gamot, pagtuturo ng tips tutorial ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Bago po umpisahan ang pag-vlog ko, and pag-tips tutorial ko ngayon, pinasasalamatan ko nga po yung mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy niyo suportahan yung channel ko na mag-like and subscribe sa mga bago and share para lalo po mag-grow at marami po natin matulungan na mahirap nating kababayan na umaasa sa mga libreng gamutan. Nasa paligid ng bahay nila, may nakukuha ng libreng gamot. At sa pag-explore ko po ay meron sila natututunan tungkol dito sa channel na ito. Ang i-explore ko po ngayon, kapag kayo ay tutubuan ng pigsa, saka kung anong dapat ninyong gawin kapag kayo may pigsa. Tips number 1, kahit tumulog kayo ng maaga, kumain ka ng madami, kumain ka ng masustansyang pagkain, then maaga kayo matulog, naliligo naman kayo araw-araw, then ito yung mararamdaman ninyo bago kayo tubuan ng pigsa. Unang-una nga, yung mararamdaman mo kapag kayo tutubuan ng pigsa, palaging masama yung pakiramdam mo. Ilang araw na masama yung pakiramdam mo, lalo na kung bandang pahapon, mula alas 2 hanggang sa paggabi. Kahit na nasa loob ka ng aircon nagtatrabaho, mararamdaman mo na ito yung pakiramdam mo. Para kang lalagnatin, tapos sumasakit yung ulo mo. Ito yung sample sa kung wala ka naman na sakit na iba, wala kang migraine or vertigo. Ito yung mararamdaman mo bago tubuan ka ng pigsa. Yun, para kang lalagnatin, para kang tarang kasuhin, nanghihina yung katawan mo. Yun, tatlo na yun. Para kang lalagnatin, tarang kasuhin, nanghihina yung katawan mo tuwing pahapon. Ilang araw yung mararamdaman mo, first hanggang fourth. Hanggang sa may maramdaman ka sa parte ng katawan mo na masakit. Masakit na hindi mo maintindihan, tapos may tumutubo dun sa karamihan na tubo sa singit or iba sa masisilang bahagi ng katawan ng babae. Yun yung masama. O kaya doon sa masilan ng katawan ng lalaki. Mahirap itarbaho yan. Ano ang dapat ninyong gawin kapag may sakit yan ng pigsa? Unang-una, kumain kayo ng masustansyang pagkain kung gano'n na may gulay, samahan ninyo ng mga isda na press, mga seafoods. Huwag kayo masyado magkakain ng karni kapag kayo may sakit na pigsa. Kumain lang kayo ng kaunti na katanda, huwag masyadong dami. Kapag may pigsa kayo, maligo kayo ng 3 times a day. Kung kayo nasa bahay naman, hindi kayo pagod, maligo kayo ng 3 times a day. Kasi alam mo ba yung pigsa kung saan nanggagaling? Sa init po ng katawan nanggagaling yung pigsa. Kahit na sabihin mo na naliligo ka araw-araw, nasa aircon ka, siyempre pag papunta ka sa trabaho, lalo kung nakamotor ka o nakabike ka, tapos yung sasakyan mo ay hindi aircon, doon mo nakukuha yun sa init ng sikat ng araw. Yan po yung sa pigsa. Tips number 1 po yan ha. Tips number 2, ito pa rin, mararamdaman mo. Sorry. Yung kapag ikaw ay yung gustong gumanon, makipag-sex tapos hindi ka na natuloy, or gusto mong mag-JJ or or ano pa man, o ejaculate, tapos hindi lumabas. Yan, pinag-uumpisahan din po yan ng pagkaroon ng pigsa. Okay, comment po kayo, nasubukan ninyo yung gusto niyo gumanon or magganon, tapos hindi natuloy. Pinagmumulan din po yan ng pigsa. Kasi init ng katawan yan, hindi lumabas. Tapos hindi ka pa naligo. Tapos yung trabaho mo pa nasa initan. Example, construction, jeepney driver, o nag-tricycle ka, nakabilad ka sa init o nangingisda ka. Posible po na magkaroon kayo ng pigsa, lalo na kung yung katawan mo palaging mainit. Yan po. Ano po ba ang dapat
gagawin. Ito po yung tips ko sa inyo. Anong dapat ninyong gawin nga? Maligo ng 3 times a day. Then, tips number 4, kumulsog ka sa doktor. Kapag yung tinubuhan ka ng pigsa. Alam niyo bakit? Kailangan ninyo uminom ng antibiotic. Yung resita ng doktor, yun yung pampagaling ng pigsa. Madaling gagaling yung pigsa. Pag hinayaan mo yan na yung naniniwala ka sa buti, matagal yan. Pipisain mo ng buti, matagal. Saka sobrang sakit na pag pinisa ka ng buti. Paano kung hindi ka sanay na sa pisaan ng kung may naana yung katawan mo? Ano ba, example, hindi ka naman probinsyano, hindi ka probinsyana, sa Maynila ka, laking mayaman, yun yung dapat mong gawin. I-konsulta mo sa doktor kasi bibigyan ka ng antibiotic ng doktor na iinumin mo yan tuloy-tuloy. May ganun, may 8 hours, yun, 8 hours, iinom ka ng gamot para yung pigsa mo ay mapisa. O, pag umiinom ka kasi ng gamot, pag may pigsa ka, kusang pumuputok yung pigsa mo kisa doon sa pipisain mo ng buti. Pinaparusahan mo yung katawan mo pag pipisain mo ng buti. Yan po, lumang kasabihan na yan. Ang uso ngayon, umiinom ka ng gamot pag may pigsa. Lalo pag nasa Maynila ka. Paano mo at hindi ka naman probinsyano, pwede yan sa probinsya, yung pipisain mo, yung iba, madre cacao, yung madre cacao ay iniinit sa apoy, tapos pinapahida ng mantika, tatapat doon sa may pigsa. Kasi alam mo ba yung kapag yung pigsa mo ay nadampian niya ng mainit, umiimpis siya, yung umiimpis din siya. Yan po yung sinauna ng ginagawa ng matatanda, yung kukuha ng tuba-tuba, lalagyan yung pigsa, tapos iladapal din unti-unti, maligam-gam. Huwag sobrang init, baka masunog naman yung balat mo. Yung kaya ng balat mo. Kapag kasi ikaw ay may sugat, or mayroon ka na mga galis na ganyan na yung pahinog pa siya, lagi kong pigsa. Kapag pinagdadampian mo ng mainit, liliit yan. Yan po yung talagang the best. 100% po ako nagsasabi sa inyo kapag may ganong pigsa. Dinampian mo rin mainit, iimpis. Ganun. Pero ang the best po talaga, uminom kayo ng gamot na antibiotic na mabilis, 1 linggo lang o wala pa, puputok na yung pigsanan ninyo. Yan po yung tips number 4. Ito pa, tips number 5. Kapag yung pigsanan ninyo ay pumutok na, gusto ninyong gumaling ng mabilis. Siyempre, kapag pumutok na yung pigsa mo, makati yung balat mo. Kung saan ka may pigsa, makati yun. Ang gawin ninyo, maligo kayo sa ilog na malinis or sa sapa na malinis. Walang basura, walang mga dumi ng hayop, walang pabrika na umaagos doon. Number 1 po na pampagaling dyan sa pigsa, yung gusto mong gumaling na yung sugat mo o galis, yung pinagtubuan ng pigsa o pinaggalisan ng pigsa sa dagat. Kaso lang, sa unang punta mo sa dagat, sobrang alat niyan. Titiisin mo lang, pero number 1 na nakakagaling agad yung tubig sa dagat. Kapag yan ay nahugas yung sugat mo, comment po kayo, ako po nagsasabi sa inyo, 90% mabilis nagagaling yung kapag sa tubig dagat. Number 2 sa ilog, tubig na ilog na malinis, sa sapa. Pwede rin sa kumuha ka ng plangganang malaki, tapos magbabad ka kung sa singit, ibabad mo yung mga 1 hour to higit pa araw-araw. Kasi nalilinis yung sugat. Maligo ka, yun, nalilinis din sa pagligo. Siyempre, yan. Yan, ganyan po ka-epektibo kapag kayo may sakit na pigsa, sa may mga sakit po na pigsa o wala pa. Sana po ay sinundan ninyo yung sinabi ko na tips tutorial na ito para sa pigsa. Para maiwasan ninyo tubuan kayo ng pigsa na paulit-ulit. Ganun din sa bata. Napakasakit ng pigsa, kala mo. Lalo na yung pag tinis mo, pina-hospital. Unang-una po talaga kapag masakit na pigsa kayo, ipa-doktor ninyo kung may pandoktor. May libre naman check-up sa inyo, yung mga libre sa mga barangay, bayan, ganun. I-schedule lang kung anong araw. Example, Monday or Friday, ganun yung check-up sa mga barangay ninyo o sa mga bayan ninyo. Maligo kayo araw-araw para yung init ng katawan ninyo, mahugas din yung sugat ninyo sa pigsa. Din, kapag pumutok na yan, maligo ka sa dagat. Number 1, unang-una yan, magaling. Sa ilog, sa ngapa, magaling.
bonus po, tips. Gusto niyo lalo pang gumaling yung pigsa ninyo pag galing sa dagat, maglaga kayo ng dahon ng bayabas. Kumuha na kayo ng katamtaman dami ng dahon ng bayabas, lagain ninyo. Hugasan ninyong mabuti kasi madumi yung mga alikabok yan, kung ano pang dumikit sa dahon ng bayabas. Hugasan ninyo tapos lagain niyo sa ang mga 3 hanggang 6 na basong tubig. Yun yung ipapahid ninyo sa sugat ninyo kapag malamig na yung pinaglagaan po ng dahon ng bayabas. Bisa po yan sa sugat na nagalahay or pagaling pa lang. Ganon din sa tinulian or circumcision. Alam na alam niya sa field o sanayon yung dahon ng bayabas sa sugat o langgas. Okay? Maraming salamat po sa mga subscriber na bago na sumusuporta dito sa new subscriber, new viewer, and likes and share. Thank you po. Meron na po ako na 98k views. Dahil po sa inyo, nagkaroon po ako ng 98 views. Masaya po ako. Thank you po sa mga sumusuporta sa Will Be TV. Maraming salamat po, and again,